Magandang araw mga kaibigan. Ito po, breaking news, kaganapan sa ika-4 na pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomalies. Post ng ABS-CBN News. Breaking, Senate Blue Ribbon Committee cites Curly Discaya in contempt for lying to the committee on why wife Sarah is absent from today's hearing. Ayan. So, dalawa na ang na-cite in contempt. Una, yung Engineer Bryce Hernandez. Pangalawa, itong si Curly Discaya. Hindi nyo talaga pwedeng lokohin ang mga senador. Lalo na, nandyan si Senator Ping Lacson as chairman. Of course, nandyan pa rin, I believe, si Senator Marcoleta. So, dapat ituloy. Okay, ito, iparinig ko lang ang mga talakayan sa yung live, ano? Ito. Kundi triple ang gastos sa mamamayan nitong floodgates of corruption. Kasi yung proyekto na ginastosan, yung damage sa mga tao dahil binabaha pa rin kahit di umano may flood control projects. Plus nga, yung gastos din nitong mga pagbubuo ng master plan na dapat sana ay maasahang maipatupad. Could I add a request, Mr. Chair, to the Secretary kung maaari nyo bang isumite sa komite mga kopya ng mga existing master plans for flood management for Metro Manila. So, yun po. We will comply po. Thank you, Secretary, Mr. Chair. Dako naman po ako sa ngayon sa mga Discaya sana, pero isa lang amang po dito, ay nandito. So, kay Mr. Curly Discaya. Mr. Chair, mukha kasing yung modus ng BGC Boys na ibinansag ninyo sa Bulacan ay hindi isolated case. Yung mga contractor na sangkot sa flood control project sa Quezon City, pamilyar na po sa atin. Napapa-Sounds family kami ni Senator JV kanina. Wow Builders, IM Construction Corporation. Siyempre, ang walang kamatayang St. Timothy at Alpha and Omega. So, Mr. Discaya, sinabi niyo po sa affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. Wow, no? Sabi nyo pa ay nagbabayad kayo ng from 10 to 25% sa DPWH. Kinailangan nyo rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po namin magbigay, Your Honor. Kaya lang po, ayaw napapressure lang po kami. So, hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad. Kasi yung huling sinabi nyo ngayon ay ayaw nyo sana, pero nape-pressure kayo. So, suma total, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So, labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo, hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. Labag po sa kalooban namin. Yes, nagbabayad. Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Correct. Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Huwag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, Mr. Chair. Senator Risa is only answerable by Senator Estrada is recognized. Yes, Mr. Can Chair. you address the chair if you want to interject? Yes, Mr. Chair, I apologize. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes, Your Honor. All right. You. You answer Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So, yes, nagbabayad Yes, kayo. nagbabayad. Yes, Your Honor. Yes, hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? No po, Your Honor. No? Sa unang hearing, Mr. Discaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Discaya, nagbibidbidan ang mga kumpanya ninyo sa laban sa isa't isa kuno para matalo man yung iba, may mananalo sa kanila, panalo pa rin kayo.
Your Honor, naguguluhan lang po siya ng mga time po na yun, pero sa records po namin, hindi po naglalabanan at nag-divest na po kami sa mga company po na yun. Bali, ako po, Your Honor, ay St. Gerard lang po ang aking company. Mr. Diskaya, kanina ang sinasabi nyo, heart condition, diabetes, hypertension. Ngayon sinasabi nyo, naguguluhan lang siya. So, sasabihin nyo, ngayon gusto nyong pag-usapan yung mental health natin. Sir, please just answer the question. Nung nakaraang hearing, sinabi po ni Ms. Diskaya, on record po yan sa komite, na nagbibid against each other yung mga kumpanya niyo. Pinakita ko nga po yung calling cards ninyo sa siyam na komiting iyan. Sabi ng asawa niyo, nagbibid ang mga kumpanya ninyo sa isa't isa. So ganyan din ba ang kalakaran ng mga kumpanya niyo sa Quezon City? Your Honor, sa record po namin, hindi po sila naglalabanan. At ang amin lang pong company doon ay yung St. Gerard lang po ang akin po. At sa miss ko naman po is Alpha lang. Dalawang kumpanya lang sa inyong mag-asawa, pero yung mga kamag-anak nyo ang controlling persons din dun sa iba pang mga kumpanya. Your Honor, pero hindi po sila naglalabanan sa bidding. So ano yung... Anyway, yun po. Kita mo talaga kung nagsisinungaling, ano? Mabubuking at kung ano-anong rason bakit wala yung wife niya, may hypertension, may diabetes, may ano, di tama lang. I-cite and contempt sila. Sana mas marami pang ma-cite and contempt na hindi lang kontratista, hindi lang DPWH, kundi sana nga lang mayroong mapapanagot na mga lawmakers. Kasi lahat ng mga ito hindi mangyayari kung walang utak. Sinong mga utak? Pagbasihan natin ang mga payag ni Mayor Magalong, Senator Lacson, ang utak ay ang mga lawmakers, kongresista man yan o senador. So, ako, naniniwala ko may patutunguhan itong Senate Blue Ribbon Committee hearing na ito. Ituloy lang. Ang gusto ng mga kongresista, dahil nandyan na daw yung Independent Commission, itigil na ang mga hearing. Hearing sa Kamara, hearing sa Senado, itigil na daw. No way. Kaya, salamat at patuloy itong mga hearing na ito para malaman natin ang katotohanan, mabubuking ang mga nagnanakaw sa kaban ng taong bayan. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. Ni Junior, so mag-abono siya karon. Muna ni ang itsura siyang kapinga 2 ka bulan, oh. 2 ka bulan. 2 siya ka bulan. Wala na mga sanga. Upat, unom na ka sanga ba? Unom na. Tulo na siya ka bangag. Bangag. 2 ka kutsara nga abono, urea og complete. Okay. Tabunan para nga musuhip gid ang kape. Nakabulan. Mga tambok kaayong sidling. Karon naman sa pag-abono naga-spray na pod.
nagsuporta, salamat sa nagsuporta sa pagpananam namo og kape nga hinungdan maka-eskwela na gyud mi sa amo ang mga anak. Mm. Ya, salamat po sa Ginoo. Salamat kaayo.